Pag-uwi ko po, yung kung habang yung anak ko po, nasa unahan po siya eh. Kasi po, tulak. Hindi ko na po kasi may tulak ng karton eh, sobrang bigat eh. Bali anak ko po, binaba ko na lang, bali kinuha niya po isang tulak-tulak. Siya po yung nasa unahan. Tapos po, siya po, hindi po siya umihinto eh. Kaya kita na po, ewan ko po kung ano po siya na, nakain po siya. Bali po yung bumanggana lang po. Saka lang po siya parang namising na ganito sa kanila po nakita. Buti po, inawi ko po yung anak ko. Hindi ko po inawi. Nasa inabangga niya po. Mr. Subo, ano ang masasabi mo sa ginawa? So tanong ko lang po, pag kano ko po, nagulat na lang po ako, nagkakalbo po ako. Based po sa, sa video po, inaamin ko po yung pagkakamali ko ngayon, nasaktan ko po siya, wala pong ano doon, inaamin ko po, sa puso po. At tinanong ko na hindi na po mangyayari in the future. Kung saan mangyayari po yan, ako na po mismo ang mag-hit para i-review ko po yung lisensya ko po. Wala ka namang karapatang magsabi nun. Gago ka, ano? Marami kang nasabing po dito sa interview, mga kaplastik. Carlos. At umabot yata ng po 11 hanggang 15 na po sa bawat iyong statement. Parang ang bait mo yata dyan, mga kaplastik. At hindi ka nga nag-apologize sa harap mismo ng biktima. Para bang mas natatakot ka lang sa LTO kaysa sa pobreng nilalang. Diba? Parang yun ang nakikita ko sa video na yan eh. Kaya kailangan talaga i-revoke ang kanyang lisensya. At the same time, inspeksyonin niya ng LTO kung meron pang armas to. Kasi nga sabi nga doon sa video, ay papatayin niya dong mag-ama. So, meaning, meron talagang intensyon na gawin niya yon kung walang nag-video, mga kaplastik. So sana makita ng LTO, imbestigahan na baka mayroon pong armas tong taong to. Diba? Sabi sa comment, mga kaplastik, bakit bird? Kaya nga eh, patas silang may blurred. Pero sa ibang istasyon, nakita na yung mukha ng biktima. Pero yung bida nating si Carlos,